Tignan kami kuya, ano? Ulam namin guys, oh. Ito yung tagaluto namin. Yeah. Nakita mo lang ako, mabuglag ka ng basura lang. Ayan, tagatapon ng basura dito sa Thailand. Langya. Dapat sahuran to. Ako naman taga-igib. Tubig, yan tagaluto. Yan, oh. Shoutout sa mga employer dyan sa restaurant sa Macau. Yan, may proof na. Magaling magluto yan. O sige, magpaluto kayo. Yan, igib lang kami guys. Kami ang tubig. So, igiban ng basura. Yun lang ginagawa namin dito eh. Igib, tapos basura. Hintay pa kami ng mga part-time namin dito sa ano, sa Thailand. Yan. Nag-prepare lang kami dito sa Thailand mga interview sa Macau. Para pagdating namin sa Macau, sisiw na sa amin interview. Review lang kami dito every day. Mga possible na itanong sa interview sa Macau para pagdating namin sa Macau. Oh. Para pagdating sa Macau, prepared na. Tapong ng basura and punta ang 7-Eleven. Ayan guys, punta kami ng 7-Eleven pagkatapon ng basura. And sasagutin ko lang yung tanong ng isang viewers natin about sa placement sa Macau. Placement sa Macau, nagtatanong siya kung may resibo daw ba. FYI lang guys, about sa placement sa Macau, kung may resibo, ay wala po talagang resibo. Kasama, nakatawid. Sumabay ka! Wala pong resibo yung placement sa Macau. Kahit sa agency ka magbayad sa tao, wala talagang resibo. Kasi talaga bawal. Ayan, mga galing Macau din yan. Nagagala dito sa Thailand. Kasama namin nagagala. Walang magawa sa buhay. Wala naman kasi dito mahanap na part-time, ano? Wala. Galing na yung Macau kuya. Matagal, ilang days na kayo dito? 1 week. 1 week. 1 week, parehas tayo 1 week din. Wala tayo basta ito. Wala ka kayo. Saan kayo? Saan kayo? Sige. Ingat kayo ah. Sa kabilang kabilang? Oo. Ayan, mga galing Macau yung guys na paano namin dito sa ano, malapit sa amin na kasabay. Ayan, nagkakala din sila, wala magawa sa buhay doon sa boarding house sila. Ayan guys, about sa ano pala, sa resibo, may resibo yung placement sa Macau, wala. Kahit saan ka magbayad, kahit sa agency mismo, wala talaga silang ano, walang resibo na binibigay. Hihingi ka, wala. Kasi yung placement sa Macau kasi bawal yan eh. Bawal yan. Kaya pinagbabawal nila magbigay ng resibo. Kasi pag nagbigay sila ng resibo, pwede mo sila i-complain sa police. Pag hindi nangyari yung usapan nyo, pwede mo sila i-demanda. May ebidensya ka na galing sa kanila yung resibo pa lang. Kaya para ligtas sila sa mga ganun complaint, hindi sila nag-ano ng resibo nagbibigay sa mga nag-a-apply sa kanila. Example, hinihingan ka na ng placement, tapos hanapon mo ng resibo, hindi talaga sila nagbibigay. Kaya doon sa Macau, bigayan doon kaliwaan.
kaliwaan doon yung bigayan sa placement. Hindi sila nagbibigay ng resibo. Kasi bawal yun. Kasi dati wala naman talaga placement yung Macau, yung Pilipino lang kasi dyan yung nag-suggest. Dapat, hindi naman kasi yung pag-process lang ng mga papers mo dyan sa Macau, pag sa agency, hindi naman naabot yan ng 10,000 eh. Ano lang yun, mga alam ko mga 1,000 lang yung processing fee ng ng mga papers mo, mga 1,000 kasi na. Sa blow card mo 100 lang naman yun, babayaran mo. Saka yung hindi mo na kailangan na dapat gumastos dyan eh, kasi employer na yung mag-process niya ng mga papel mo eh. Di ko alam ba't pati mga agency na gano'n lang yung placement dyan. Sabi nila kung process, isipin mo yung 15,000, 12,000, ang laki na nun. Kahit pwede ka na bumili ng blow card nun. Bili ka ng blow card, siguro yung 10,000, mga 1 year na yun, 1 year blow card. 1 year ka mag-i-stay dyan sa mga part-time, pwede nga lang. Ganun.